Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan nang nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipapamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsisimula tayo ngayon ng pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Siya ay nabuhay sa isa sa pinakamagulong panahon ng kasaysayan ng Israel. Maaring siya ay pinanganak ng mga 650 BC at namatay ng mga 580 BC. Noong panahon niya, bumagsak ang Assyrian Empire at pinalitan ng Babylonian Empire. Ang mga Babylonians ang sumalakay sa Jerusalem at tinalo ang mga Israelita noong 597 BC. Pinatapon ang mga leader sa mga Israelita sa Babylonia at pinalitan ang hari sa Jerusalem. Hindi naging tapat ang pamunuan ng bayan ng Israel sa mga Babylonians. Kumampi si Haring Sedekias sa mga Egyptians. Nagalit si Haring Nabucodonosor. Sinalakay ang Jerusalem at pinabagsak sila. Sinira din niya ang templo sa Jerusalem at itinayo noon ni Haring Solomon. At binihag ang mga Israelita at pinatapon sa Babylonia. Si Jeremias na hindi dinala sa Babylonia ay kinidnap ng ilang mga Israelita at dinala sa Ehipto. Maaring doon siya namatay. Narinig natin sa ating pagbasa ang pagtawag kay Jeremias na maging propeta. Marahil mga taong 627 BC. Tumatanggi pa siya sa pagtawag sa kanya kahit na pinili na siya ng Diyos para sa kanyang misyon noong nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina. Yan na talaga ang misyon niya sa buhay. Sabi ng Diyos, pinili na kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng mga bansa. Sa kanyang objection na bata pa siya at hindi siya marunong magsalita, hinipo ng Diyos ang kanyang labi at ibinigay ang kanyang salita sa ang sasabihin niya. Sabi pa ng Diyos na huwag siyang matakot bilang propeta sapagkat ang Diyos ay sasakan niya at iingatan niya siya. Bibigyan siya ng kapangyarihan sa mga kaharian upang sila ang mga kahariang ito ay bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag.
God enables those whom He calls. God does not necessarily call the qualified. He qualifies those whom He calls. Iba talaga ang Diyos. Tayo, kapag tayo ay pumipili, pinipili natin ang qualified, ang may degree na magaling, na galing sa magaling na universidad, ang may experience, ang productive, ang maganda ang ugali. Pinipili ng Diyos ang pagkakalooban niya ng misyon mula pa sa tiyan ng kanyang nanay. Doon pa lang, bago pa nga tayo ipinaglihi, kilala na tayo ng Diyos at may misyon na tayo sa Kanya. Kaya huwag tayong magdahilan sa Diyos na hindi tayo qualified. Ang Diyos ang magka-qualify sa atin. Siya ang naglagay ng kanyang salita sa bibig ni Jeremias upang ipahayag ito sa mga bansa. Totoong maraming mga tao na sumasalungat kay Jeremias sa kanyang misyon. Ilang beses pa nga siya pinakulong at tinangkang patayin. Pero dahil sa Diyos, siya ay naging matatag. Minsan, nagdalawang isip pa siya na ipahayag ang mensahe ng Diyos, pero nanatili siyang tapat sa salita ng Diyos. Katanggap-tanggap man ito sa mga tao o hindi. Jeremiah was a reluctant prophet, but he was a faithful prophet. O Diyos, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.